All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. With us being stuck at home, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same ganaps, same everything. Sometimes, I find myself staying all day long with my two favorite apps, Netflix and YouTube. Have a social media break and grab yourself a snack with Globe Prepaid's Go Plus 99. With just 99 pesos, you can now have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice. With Go Plus 99 with Go Watch, you can get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listen to this podcast. And 8 gigabytes of data for apps that you love. At di lang yan, you can get unlimited text to all networks for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143 number sign on your phone. Break free from your daily grind with Globe Prepaid's Go Plus 99 Go Watch promo. Stories Philippines Podcast. Ayun guys, welcome back to Stories Philippines Podcast. Ako ang inyong host si Paul at magdadala na naman ng mga kwentong kakatatakutan, kababalaghan at mga misteryo at hiwaga ngayong gabi o araw o oras na nakikinig ka. Thank you so much sa ating mga listeners at kung bago ka, inaanyayahan kitang pindutin ang follow button at ang maging ang notification bell dyan sa Spotify at subscribe button naman kung saan mo man pinakikinggan ang mga paborito mong podcast gaya nito. Apple Podcast, Google Podcast at kung saan-saan. And thank you for Podcast Network Asia for making this podcast possible. At sa lahat ng mga friends na sumusuporta sa atin, thank you so much po. At kung ikaw ay nakikinig naman, mga datihan na, thank you po. From all over the world, USA, Canada, the Middle East, ayan, yung mga ano natin, mga nakikinig natin sa atin na madalas na pinanggagalingan. No? Japan, Korea, thank you so much po. Ano ang bang topic natin ngayong araw na ito? Ang topic natin ay ang mga kwentong tungkol sa elevator. Yung mga kababalaghan, mistero, hiwaga na I hope kapulutan natin ng aral, mga impormasyon, mga kung ano-ano pa. Halina, samahan niyo ako dito sa isang gabi na naman na puno ng mga kwentuhan. Dito lang si Stories Philippines Podcast, hatid ng Podcast Network Asia.
Ito po yung ating first story. Nangyari po tong kwento na to noong June 2015. Ako po si Ian, di tunay na pangalan, second year college. Transferi po ako dito sa Manila that time. Sa kadahilan ng natanggap sa bago niyang trabaho si Kuya Roy na aking pinsan sa Cubao. Agad kaming lumuwas galing Pangasinan para makahabol ng enrollment sa isa sa mga university dito sa Maynila. Isang unit na may bagong kwarto sa loob ang napagdesisyonang rentahan ni Kuya. Nasa looban ng isang subdivision ang nasabing lugar. Bagamat looban, ligtas naman dahil sa mga nagrorondang gwardya. At dahil nasa ilalim ng ika-5 palapag ang unit, kinakailangan mong sumakay ng elevator lalo na kung pagod ka para umakyat sa hagdan. Naging sobrang abala ang unang linggo namin ni Kuya dahil sa enrollment at pagbili ng bagong kagamitan para sa loob ng bahay. Kaya't hindi namin napansin ang may kalumaan ng elevator. Sabado, dahil parehong pagod, natulog kami maghapon sa unit. Alas 5 na ng hapon nang ako'y nagising. Agad akong lumabas ng kwarto para magbukas ng mga ilaw. Sa sobrang himbing ng tulog ni Kuya sa kabilang kwarto ay di ko na muna siya ginising. Alam kong pagod na pagod ito. Nakaramdam ako ng pagkahilab ng aking sikmura dahil sa gutom. Agad kong naisipang bumili ng pagkain sa labas. Sumilip muna ako sa bintana. Noon ko lang napagtanto na isang mataas na sementadong bakod pala sa di kalayuan ang katapat ng bintana namin na kinatatayuan pa ng 2 malalaki at mayayabong na mga puno ng akasya. Naisip ko na kung sa Pangasinan nito, malamang pinaputol na ang mga ito ni Inang. Pinamamahayan daw kasi ito ng mga maligno na lumalabas tuwing gabi. Nasa ganoong kaisipan ako nang biglang bumagsak ang kasirolang nakasabit sa itaas ng lababo. Literal na napalundag ako sa gulat. Pero dahil wala naman akong nararamdamang kakaiba, pinulot ko na lang at binalik na waring walang nangyari. Kumatok ako sa pintuan ng kwarto ni Kuya para magpaalam na bibili ako ng pagkain namin. At dahil may pera pa naman akong hawak, di na ako humingi nito sa kanya. Isang ungol at sige na lang ang kanyang itinugon. Malamlamang liwanag na hatid ng mga lumang ilawan sa hallway habang pinipindot ko ang buton pa ground floor. Halos ngit-ngit lang ng papaakyat na elevator ang aking naririnig at ang tanging bumabasag ng katahimikan sa mga sandaling iyon. Nakakatakot ang pakiramdam na kapag lumingon ka sa kaliwa at kanan, walang tao. Para kang nasa lumang kapanahunan dahil sa medyo may kadilimang liwanag ng mga ilaw at sa katahimikan. Naisip ko kung biglang may maligno na lumutang sa dulo ng kanang hallway tapos hahabulin ako. Tapos tatakbo ako pa kaliwa. Tapos meron ding maligno sa kaliwa. Ayan yung tunog pagbukas ng elevator sa aking harapan na nagpabalik sa aking katinuan. Pumasok ako sa loob at bago pa pindutin ang close button ang numerong number 1, kunot noo kong iginala ang aking paningin sa kabuuan ng elevator. Napakaluma ng itsura nito. Puro kalawang ang paligid at lalo ang mga kanto nito. May kalansahan pa ang amoy. Dahan-dahan at nanginginig na nagsara ang elevator. Parang may halong impit na sigaw ng tao ang tunog ng pagngingit-ngit nito. Alintanang takot na unti-unting bumabalot sa aking katawan, pinindot kong muli ang close button. Isa sa pinakaayaw kong pakiramdam ay yung nag-iisa kang nakakulong sa isang maliit na sulok, lalo pat
nakakatakot ito. Yung pakiramdam na hihinga ka lang, maglalabasan na ang mga maligno sa tabi mo. Yung pakiramdam na pipikit ka lang, tapos pagmulat mo, mayroon ng nakakatakot na mukha sa mismong harap mo. Bumuka sa ika-4 na palapag. Lalo akong kinilabutan nang walang taong pumasok. Pagsara ng elevator, nakaramdam na ako ng hindi maganda. Pakiramdam na laging nangyayari sa akin kahit noong nasa Iloilo pa kami kapag nagawi kami sa mga liblib na lugar na kadalasan ay nakakaengkwentro kami ng mga lamang lupa o maligno. Lumamig na ang hangin sa buong elevator. Alam ko na sa aking sarili na may iba akong kasama. Gayunpaman, nilakasan ko ang aking loob. Ayokong gumalaw. Ayokong igala ang aking mga mata. Nakatutok lang ako sa may bukasan. Maya-maya pa, naramdaman kong parang may lumulutang na sa aking likuran. Halos manindig lahat ng aking balahibo sa takot. Dagdag pa ng nakakilabot o tunog ng elevator. Kalawangin ang dingding na nasa aking harapan. Kaya hindi ko maaninag ang refleksyon ng anumang nilalang ang lumulutang sa aking likuran. Katahimikan. Nanalangin na lang ako habang nakikiramdam. Halos maglaho ang mundo ko nang maramdaman ko may umihip sa aking batok. Napakalamig na hininga na animoy galing sa malalim na hukay. Nanginginig ako sa takot nang biglang bumukas ang elevator sa unang palapag. Halos madapa na ako sa katatakbo palabas dahil sa sobrang takot nang biglang makabangga ko si Kuya Roy. May dalang hapunan para sa aming dalawa na binili niya sa labas kanina. Yun, pusang gala. Ang ganda ng kwento. Yan. Pasensya na, medyo naduduling ako guys sa pagbabasa, pero ayun, sana okay naman. Grabe. So ang ibig sabihin, hindi yun yung Kuya Roy niya, yung nakita niya kanina, yung nagpaalam siya. Hala. At ito pa, hindi yung ano ba yun, yung nakakainis. Sino yun? Anong history nung place? Hindi ba? Sana marami pa tayong malaman tungkol sa istorang ito, no? Thank you from Lane 2198. Lane ba o Ian? Ian 2198. Ayan. Nakabangga niya mismo. So may kasama siya kaninang ibang nilalang dun sa kwartong nirerentahan nila. Hindi lang yung elevator yung haunted, kundi siguro pati buong building, ano? Okay. Nice. Okay. Thank you po for that story. Next story na agad tayo. CEU Manila, September 19, 2014. Third year ako noon. HRM ang course ko. Since 6 a.m. ang klase ko, maaga akong umaalis ng bahay. So, nakakarating ako sa CEU mga around 5:15. As usual, early bird ako, kaya ako ang unang nakakarating sa klase. Sa pinakataas ng building ang classroom ko. And since masyado akong tamad, nag-elevator ako nun. Yung classroom namin, pagbukas ng elevator, yun na. So, ayun, binuksan ko yung ilaw at yung aircon. Dumungaw ako saglit sa bintana.
Tapos umupo ako dun sa malapit sa elevator at natulog muna dahil wala pa naman akong mga kasama. Maya-maya na alimpungatan ako kasi narinig ko na tumunog yung elevator. Which is unusual kasi 'di ba? Yung tunog ay ting 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 3 beses. So di ko na lang pinansin at tinuloy ko na lang yung tulog ko. Minutes later, tumunog uli siya that time. Isa lang. I heard footsteps so nag-inat-inat na ako. Sabi ko sa sarili ko, ay salamat may kasama na ako. I checked my watch, it's 5:32 a.m. Tumabi sa akin yung friend ko na early bird din. Nagtanungan kami ng assignment and all that. Nalaman ko, kailangan pala ng index cards. Wala ako so sabi ko sa friend ko, bibili lang ako sa bookstore namin. Kumuha ako ng pera. Nagpapasama ako sa kanya pero she insists staying there. Pumasok na ako sa elevator. Nihintay kong sumara yung elevator nang biglang may napansin akong babaeng nasilip sa bintana. Tinitigan niyang mabuti yung kaibigan ko. Ang sama ng titig sa kanya, parang galit na galit. Pasara na yung elevator. Di ako makakilos nung konti na lang ang nakikita ko. Pinindot ko ng pinindot yung open button ng elevator. Bumukas naman siya. Andun pa din yung nakasilip na babae pero this time, sa akin na siya nakatingin. I started crying kasi parang may binubulong siya habang nakatitig sa akin. Tinawag ko na yung friend ko habang nakapress sa open button ng elevator. Pero naka-earphone siya tapos nakayuko parang natutulog so wala akong choice kundi puntahan siya sa kinauupuan niya. Hinata ko na lang basta yung braso niya at pumasok ng elevator. Wala na akong pake sa bag namin. Nung nasa elevator kami, tinanong niya ako kung bakit ako iyak ng iyak. Sinabi ko lahat ng nakita ko. Tapos sumagot siya, sabi niya, nagkamali ka ng hinala. Paglingon ko, ako lang ang mag-isa doon sa elevator at nagdilim ang paningin ko. Paggising ko nasa klinik na ako. Andun yung friend ko. Natakot ako pagkakita ko sa kanya. Umiiyak na ulit ako sa takot. Nandun na din yung parents ko. Pina-explain nila sa akin kung anong nangyari. Kinuwento ko lahat. Napansin ko nakakunot noo yung friend ko kaya tinanong ko kung bakit. Tapos ang sabi niya, Ebe, nung pumasok ka na sa elevator, nag-CR ako agad. From Joanna ng Caloocan. Ala, ang creepy. Sanggala talaga yung mga elevator na yan, guys. Ay, sobra. Grabe, kinilabutan ako sa pagbabasa, ha? Promise. Okay. Sabi, sobrang aga mo naman, 6 a.m. Di talaga, guys, kahit ako nung high school ako, sobrang aga ko rin na pumapasok. Huwag kayong kahit ako maaga ako minsan nga sobrang dilim pa talaga. Alas 5 dati nung high school. Tapos yung school pa namin is talagang literal na mapuno at dating kubat tas tabi ng kumbento ganyan o tapat. So yun talaga. Sa Antipolo, hello, shout out sa mga taga Antipolo dyan. Yun guys. So napaka sobrang creepy nung story mo. Okay po, next story. Ako pala si JP. Gusto ko lang din pong i-share ang nakakatakot na experience ko. One time. It was December 2016. I had an argument with my mother. So, ayun, I decided to spend the holiday on my auntie. May sakit na cancer ang auntie ko at bedridden na siya. Meron naman siyang isang anak na babae. Napaka-close namin ni JL. Dahil nga may cancer ang auntie ko, twice a week may chemotherapy siya sa Davao Regional Hospital. Supposedly 7 a.m. pa ang start ng therapy.
Pero dahil sa first come, first serve yung sistema nila doon, every 3 a.m. pa lang ay pumupunta na sila sa chemo building na located sa pinakalikod ng main hospital building. First time ko rin samahan ng auntie ko at kami lang dalawa noon dahil may ibang lakad si JL, yung anak niya. Habang tinutulak ko ang wheelchair ng auntie ko ay napakalamig ng paligid. Siguro dahil sa napakaaga pa at December din noon kaya sobrang lamig. Wala naman akong nararamdamang takot sa mga oras na yon dahil kasama ko naman ang auntie ko at kinakausap naman niya ako. Palapit na kami ng palapit sa chemo building at napakadilim talaga doon. Walang tao dahil ang guard ay nandoon lamang sa main gate at ang may ilaw lang ay ang elevator doon. Sinakay ko na agad sa elevator yung auntie ko para magtungo na kami sa second floor. At pagdating namin doon, may nakita ako mga tao na tulog sa waiting area. Mga 6 siguro lahat. Dahil nga first come first serve, hindi lang kami ang maagang pumunta doon. Tulog silang lahat sa waiting area at waiting area rin lang ang merong ilaw at napakadilim pa ng ilaw. Bali sa gitna yung waiting area tapos sa west wing naman yung chemo rooms at sa east wings ay papuntang CR. May ilaw naman doon na malapit sa CR. Ngunit wala sa west wing. Inayos ko agad ang wheelchair ng auntie ko at doon daw siya sa paborito niyang pwesto. At sinabihan niya akong matulog muna doon sa mga upuan doon sa waiting area dahil 7 a.m. pa naman daw darating ang mga nurses at doktor. Nakahanap ako ng pwesto na malapit sa elevator. At maya-maya pa napansin kong nakatulog na yung auntie ko. Ako naman hindi makatulog dahil nga sa bago sa akin ng lugar. Hindi talaga ako makatulog pag ganyan. Lumingon ako sa likod ko at kung may nakita akong dalawang natutulog. Mag-asawa yata sila. Palingon-lingon lang ako sa paligid. Para bang nag-o-observe lang nang biglang narinig kong may paakyat sa elevator. Pagbukas nito sa tapat ng kinaupuan ko, wala naman akong nakitang tao sa loob. Pagkatapos sumara na ulit ito at bumaba na ulit. Di ko lang pinansin kasi di naman talaga ako nakakaramdam ng takot ng mga oras na iyon. Maya-maya pa ay bigla namang umakyat ulit ang elevator sa pangalawang pagkakataon. At doon nakaramdam na ako ng takot pero di pa rin ako nagpadaig. At inabangan ko talaga kung may lalabas ng elevator. Pagbukas ng pinto, wala pa rin akong nakitang tao sa loob. Pagkatapos sumara, ay bumaba na ulit ito. Di ko na lang pinansin at di talaga ako nakaramdam ng takot ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung glitch lang pero di ko na lang talaga pinansin. Bumalik na ulit pababa yung elevator. Pumikit na lang ang mga mata ko at sinuot ko na lang yung hood ng jacket ko. Ngunit sa pangatlong pagkakataon ito na. Umakyat ulit ang elevator at pagbukas nun, wala pa ring tao sa loob. Ngunit parang may napakalamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kaya naman bigla akong napatingin sa likod ko ngunit ang nakita ko lang ay ang mag-asawang natutulog. At tumingin ako sa paligid ko at lumipad talaga ang kaluluwa ko ng pagtingin ko sa West Wing. Doon papuntang chemo rooms ay may batang nakatingin sa akin. At nung nagka-eye to eye talaga kami, bigla na lang siyang tumakbo papuntang chemo rooms. Ako naman syempre di ko na lang siya sinundan. Ano to, movie? Halos atakihin na nga ako sa nakita ko palang na bata, what more kung susundan ko pa siya. Ang nagawa ko na lang ay pagkakita ko doon sa bata ay tumalon ako papunta malapit sa auntie ko. Biglang nagsalita naman yung auntie ko. Natakot ka? Di ko naman alam nagising pala siya. Di na lang ako sumagot. Bigla naman siyang nagsalita, ganyan talaga dito.
Parang pang-welcome nila pag bago yung tao. Nung first day namin dito, nung uncle mo, na-experience naman siya sa CR. May umiyak sa loob, tapos nakalak talaga yung pinto. Nagtaka naman yung uncle mo, bakit babaeng nasa loob? CR yun. Maya-maya pa, wala nang umiiyak. At naririnig niyang nag-flash na ang CR. Tapos ilang minuto pa, wala naman lumabas. Pagka-check ulit ng uncle mo, di na nakalak yung pinto. Nung 7 AM na, may naka-duty ng guard at mga nurses. Marami na rin tao. Bumaba ako at tinanong kung natatakot siya dito paggabi. Oo daw. Sabi niya, kapag siya lang naka-assign sa gabi doon, talagang may tumatambay sa main gate. At nagpapasama siya sa ibang guard pag pumupunta siya sa building na yun. Sabi rin niya, yung guard daw na before sa kanya, dahil daw sa takot kaya nag-resign. May white lady daw kasi doon at iba pang nakakatakot na elemento. Yun lang po, salamat. Pasensya na kahit magulo yung pagkukwento ko. First time ko kasi share. Oo, magulo. Hindi, joke lang. Joke lang. Oo, nakakatakot yun. Pambihira ka. 3 beses tapos walang laman yung elevator. Tapos maya may sa dulo, di ba yung West Wing ngayon sabi niya walang ilaw. Tapos maya may maaninag ang bata tapos tatakbo. Tapos siyempre kung ano ka na lang talaga, siyempre hindi mo nasusundan yun. Ewan ko na lang kung sundan mo pa, di ba? Siyempre tatakbo na kagad ako doon sa maliwanag na part. Di ba? So thank you for sharing that story. Ano to, movie? Ayun nga eh, sabi niya. Thank you JB for that nice story po. At bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating mga kaibigang sponsors. Hey mga kastorya, wait muna tayo sa kwentuhan at takutan ha. At pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating sponsor, ang Globe. I don't know about you, but watching vlogs, movies, and TV shows are the best way to end your long day. Imagine spending the evening when you can relax, be entertained, while loosening up for a bit from an exhausting day. Good thing, I have Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Watch promo. In case you guys didn't know, it's the perfect time to check out Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Watch promo. With a total of 16GB of data, you can now have 8GB for all the sites you need and 8GB for your favorite video streaming apps like YouTube, Netflix, Viu, iWantTFC, HBO Go, NBA, WeTV, and G-Movies. Not just that, you can also get unlimited text to all networks, all valid for 7 days. All you need to do is download the new Globe One or GCash app or dial *143 $ on your mobile phones. So what are you waiting for? End your day right. End it with Globe Prepaid's Go Plus 99 with Go Watch promo. Happy Go Watch and chill everyone. And now, back to the stories. Thank you po for making this podcast possible. Thank you po. Ayan. Kung nais yung malaman ng tungkol sa ating sponsor ngayon, nasa description lang ng ating show notes. At tuloy tayo sa ating kwento. Ayan na. Ito, yung Cecil Hotel. Ito, talagang nakakatakot to. Ito guys, ito na. Kung alam nyo yung kwento na to, ito ay na-feature na rin sa Ghost Adventures Cecil Hotel. May special episode sila tungkol dito. So ito, babasahin ko na, share ko na sa inyo ang tungkol kay Eliza Lam doon sa Cecil Hotel. Ito, English to guys, so baka magdugo yung ilong ko. Pasensya na. Ito. As Eliza, okay, tama yun. Take 2, okay, ulit.
As Eliza Lam stepped into the Cecil Hotel elevator and pressed numerous floors, she seemed to have heard something that spooked her. She nervously peered outside, jumped back, and hid in the adjacent corner as if she saw something terrifying. The surveillance footage from the Cecil Hotel in Los Angeles, California, captured Canadian University student Eliza Lam acting erratic and strange on January 31st, 2013, before she seemingly vanished into thin air. She checked into the hotel days prior to her disappearance and was seen alone the entire stay. Hotel staff recalled her being friendly and outgoing as she discussed her future traveling endeavors. However, a week after she was last seen, her body was found floating inside of a water tank on the rooftop of the hotel. The staff discovered her body after hotel patrons began complaining of foul-taste water. So yun, si Eliza Lam daw ay nag-check-in sa hotel. Isa siyang Canadian University student at siguro nagbabakasyon dyan January 31st, 2013. At yung nakita, ito may CCTV footage, nakita na she is acting very strange sa loob ng elevator. At yun nga, may ang sabi dito, nakita ko rin yung video. Ang sabi, talagang kakaiba daw yung kinikilos niya, tapos pinindot niya ng pinindot yung iba-ibang button sa floor na yon. Tapos yung mga hand gestures niya talagang parang kakaiba, tapos nagtago siya sa loob, tapos ayun na naman, sumilip na naman siya. So ayun yung last na nangyari, yung nakita sa kanya sa CCTV ng elevator. Tapos yun, after nun nawala siya. And then maraming nag-complain na yung lasa nung tubig. Yeah, kadiri. Yung lasa nung tubig dun sa elevator, sa hotel, marami daw yung mga naka-check-in nagreklamo dahil ang pangit daw nung lasa. Tapos ayun, so tinignan nila, and then pagkakita, dahil nga doon, ayun na, nakita yung katawan niya na nasa loob ng tangke. At ang pagkakaalam ko is decomposing stage na to. Ayun, eto, ang sabi pa dito, that is not the weirdest part. The tank she climbed into was over 8 feet tall and had no ladder to access it. How on earth did she get on the top of the tank to open the latch? O nga naman, kung walang hagdan tapos napakataas nung tangke, ano yung tumalon, di ba? Tapos, buti sana kung open. Di ba? May saraduhan yun. Nakita ko yun, malaki yung tangke. Tapos, talagang may saraduhan siya. Tapos, hindi mo siya basta-basta maakyat. Yun. Tapos, the latch itself was made from steel and extremely heavy when opening from outside. It's possible that the latch was left open by a worker who forgot to close it behind them when checking the water supply. Oddly enough, Eliza's body was found naked and with her personal belongings floating next to her and the latch closed behind her. So, napaka-imposible talaga na. Tapos nakahubad, nag-swimming siya, nag siya dun sa loob. 'Di ba? Kung kunyari ikaw, tapos papasok ka sa loob ng tangke, napakadilim. Tapos magsa-swimming ka dun, 'di ba? Hindi siya, tapos 8 feet. Hindi siya justifiable kung napagtripan niya lang doon na mag-swimming. So dinami-dami ba naman ng resort dyan sa California, doon niya pa mapagtripang mag-swimming, hindi ba? So meron doon pa lang may foul play na. Ayun nga, ang nakakadiri talaga guys is yung tubig na inom pa nila. 'Di ba? May patay na, tapos nakababad, parang ginseng ganun siguro. 'Di ba? Nakakadiri. Tapos ito pa. Yun, ang sabi, yun yung may mga aso daw na ginamit para i-detect, i-track yung scent niya.
in the initial search. Ayun nga, there was no scent. Ayun, there was no trail of her scent being found leading to the roof. Ayun pa ang nakapagtaka. So, diba since nawala siya, yan, ginamitan daw ng mga aso para i-track yung kanyang amoy or yung scent. Pero never nilid ng mga aso doon papunta sa rooftop. So, ang sabi, hindi ko alam kung, I'm not sure, pero na-discover siya dahil nga, yun nga yung yung foul tasting water na, so may nag-check at ayun, nung chinek, dun siya nakita. So yun, napaka-imposible talaga na walang scent, kasi kung may scent, kung nagpunta talaga siya doon mag-isa, somehow madedetect ng mga aso, diba, na nagli-lead papunta sa rooftop. So paano siya nakapunta doon sa itaas? Ito na yung mga theories. Some suggest that she crawled up there from an easily accessible fire escape on the outside of the building, or she managed to get a hold of the master key to unlock and always lock and secure the roof. Ito pa, that still doesn't explain why the elevator door remained open for minutes while she was inside of it, waiting for it to close. And the only way this is possible if someone was standing on the other side of the door, or if a worker was manually holding the door open. Kasi medyo malabo naman yung video o yung footage ng ayun nga, ang pinagtataka pa nila, bakit, 'di ba, usually kapag kumo-close na agad, 'di ba? Kung walang nadedetect yung elevator na nakatayo din doon sa may tapat nun, ayun, kakadiri, diba, sasara agad yun. Yun nga, napaka-imposible nga daw, diba? O kung nakuha naman niya yung edi siya lang yung may access doon, pero madedetect pa rin siya dapat ng mga aso. Ayun. The history, and sabi dito, the history of the hotel makes this case all but more creepy. Eto na. So, naging na-curious sila kasi bakit ganun yung acting niya, yung kilos niya. So, tinignan na nila yung side ng baka paranormal, diba? Tinignan nila yung side ng history ng hotel. Ano nga ba yung nangyari sa hotel na magli-lead, kasi hindi lang yun yung unang beses na may incident na may namatay doon. So ito na ang sabi, the history of the hotel makes this case all but more creepy. There have been nearly a dozen unexplained and violent deaths attached to the Cecil Hotel, and its dark past is also the inspiration for the hotel in the season 5 of The American Horror Story, yung hotel. Yun nga, na-feature na rin siya doon, yung story na yon. The hotel was built in 1930s pa, during the Great Depression, and its location was in the ticket of poverty-stricken areas. So, the first death in the hotel was in 1931. So, unang taon pa lang, may namatay na agad. When the guest killed himself in room with poison capsules. So, may nagpakamatay. After numerous suicide happened throughout the following 20 years. So, sa loob ng 20 years, from 1930s to 1950s, yun nga, magkaroon na ng nickname ang hotel, yung The Suicide, ganyan, The Suicide Hotel. Sabi pa dito, in 1947, si Elizabeth Short, aka the Black Dahlia, was last seen alive at the hotel before her mutilated corpse was discovered in a park near the hotel. O ito pa yung Black Dahlia case. Guys, kung familiar din kayo dyan, i-discuss natin yan sa mga susunod. May connection sa Pilipinas yun, promise. Yun, ito pa. Sabi pa, yung 1964, a long-term resident of the hotel was found raped naman, beaten and murdered inside of her room
and her killer was never found. Ito pa, one of the most famous killers to have visited the Cecil Hotel was infamous Night Stalker Richard Ramirez. Ito na, he stayed there for a few weeks during his reign as a serial killer in California. Tapos ito pa, meron pa, yung hindi nabanggit dito yung sikat na artista daw, parang Dove, something ganyan yung kanyang screen name. Natagpuan ding patay dito sa hotel na to. Yun yung napanood ko sa Ghost Adventures, guys. Kung meron kayong sa Ghost Adventures, ganyan, pwede nyong panoorin sa Ghost Adventures Cecil Hotel special episode nila yun. Tapos ito, when Eliza's past was brought to light, it became obvious that she struggled with mental health issues. Ito na, so nag-imbestiga na sila. Natagpuan na meron daw siyang may depression sa pag-iisip. She was on numerous prescription medications for mood stabilization and depression and began making odd blog posts in the months leading up to her death. Ito na, may mga blog posts siyang sinulat, mga weird. Without her medicine, she would often have episodes of mania and do off-the-wall things. Ayun, so baka this time, okay, so tignan natin scientifically. Okay, siguro nang nangyari to, wala na siyang gamot or naubusan na, kaya nagkaroon siya ng series of ganyan attacks ng depression or ng yung mga nai-imagine niya. Pwedeng ganon. Tapos kung titignan naman natin in a paranormal way or yung talagang yung history ng hotel, kasi nga etong si Richard Ramirez, serial killer, sinasabi rin na base dun sa pagkakaalam ko dun sa Ghost Adventure, daw to, satanista. Yan. So dun sa hotel, nagre-ritual siya, ganyan. Hanggang sa siguro may na-unleash siyang mga negative entities, negative spirits dun sa hotel na yon. At ayun yung mga naka-apekto on that hotel up until today, up until this time. So, ayun talaga, delikado talaga syempre yung pinagagawa mo, hindi natin alam. At ayun, may isa pa nga yung napanood ko yung isa pa, yung bagong silang na sanggol, guys, tinapon sa bintana. Wala dito sa binabasa ko, pero ayun, imagine nyo, bagong silang na sanggol, tapos itinapon sa bintana nung nanay na kasi parang nababaliw daw, ganyan. So marami talagang kakaibang nangyari. Siguro anuhin natin tong Cecil Hotel na to, bigyan natin ng special episode sa mga susunod na araw. At yun, ang sabi nga, when her family is asked what they believe happened, they seem confident that the fact that Eliza was mentally unstable on that night of her death after not taking her medicine and accidentally fell into the tank and died there. Due to the hotel earning moniker, the Suicide Hotel was renamed to Stay on Main Hotel in 2013. Okay, so ano yung haka-haka nyo na nangyari kay Eliza? At hindi lang sa kanya, dun sa mga before pa na nangyari sa kanya. Before pa na mga tao na nakaranas din nun. So sa atin naman dito sa Pilipinas, yung Viviere Hotel sa Parañaque daw yun. May mga series of deaths na rin, kabilang ang mga prominenteng personalities o mga kamag-anak ng prominenteng personalities. So yun guys, so i-discuss natin to sa mga susunod na episode, ang all about the Cecil Hotel. Thank you so much sa pag-share po. At yun, kung meron kang suggestion o mga comment, just let us know. At kung nakarating ka hanggang sa part na ito, maraming salamat guys sa patuloy na pakikinig dito sa Stories Philippines Podcast. Thank you at I hope na maging ligtas ka
always pray guys, no? Before ka makinig and after ka makinig, always pray. I-share mo na rin ito sa inyong mga kakilala, kaibigan. Maraming salamat mga ka-istorya. This has been Paul, your host, and this is Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.